si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-12 hanggang ika-18 ng Disyembre, higit 2,700 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 389, mas mataas ng 50% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-5 hanggang ika-11 ng Disyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 16 na pumanaw kung saan ang 13 ay naganap noong ika-5 hanggang ika-18 ng Disyembre. Mula noong Enero taong 2020, nasa mahigit 4 na milyon at 1,000 na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus ay pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Bukas na sa publiko ang Palasyo ng Malacanang para sa mga nagnanais magsidalo sa tradisyonal na simbang gabi. Nagsisimula ang misa sa madaling araw, alas 4:30 ng umaga sa open area ng Malacanang. Bukod dito, maaari ring pumasyal ang mga tao sa Christmas tree, rides para sa mga bata at lantern displays sa Kalayaan Grounds mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi hanggang ika-23 ng Disyembre. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang halaga ng sweldo para sa mga paparating na holiday sa taong 2024. Base sa kanilang Labor Advisory No. 28 Series of 2023, ay ika-26 ng Disyembre ay nahanay sa special o non-working holiday kung saan may karagdagang 30% sa empleyadong magtatrabaho para sa nasabing araw. Alinsunod naman sa Labor Advisory No. 27 Series of 2023, ang matatanggap na sweldo para sa mga araw na nabibilang sa regular holidays na nakalapat sa inyong mga TV screen ay nasa 200%. Samantala, ang mga araw na nabibilang sa special non-working days ay may karagdagang 30% para sa unang 8 oras ng trabaho, habang 50% naman sa mga naka-rest day ngunit piniling pumasok. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang biyahe pandagat suspendido dahil sa sama ng panahon. MMDA inumpisa na ang Ticket or Treat program para sa pulisiya ng EDSA busway. Simbang gabi sa palasyo, bukas para sa publiko. LTO, paiigtingin ang operasyon ng Oplan Pasaway. Bomb threat sa Central Mindanao na kumakalat online na pag-alamang fake news. ITZY, inilabas na ang music video ng kanilang kantang Born to Be. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Iniabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong pinansyal sa mga residente ng Santa Fe, Alcantara at Looc sa Romblon. Naganap ito noong ika-14 ng Disyembre para sa mga apektado ng African Swine Fever o ASF upang mabawasan ang kanilang alalahanin sa gastos. Umabot naman sa 2,700 na local farmers ang nakinabang mula rito. Matapos kumalat sa social media, ang planong pambobomba sa Central Mindanao ay kinumpirma naman ng DICA-12 na peke lamang ito. Yan ang balitang ating kumpirmahin sa ulat ni Danisa Lopez.
Sa dami ng gumagamit ng social media ngayong panahon ay mabilis ding kumalat ang mga pekeng impormasyon o fake news online kaya't kinumpirma ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA 12 Regional Director Eduardo Marquez na hindi totoo ang kumakalat na planong pambobomba sa Central Mindanao. Pahayag ni Marquez, madalas kumalat ang impormasyon na ito tuwing Pasko at hindi na bago, bagamat noon pa man ay usap-usapin na rin ito para takutin ang publiko. Paliwanag pa niya ang mga impormasyon na nakasaad sa post gaya na nasabing intel sa loob ay gawa-gawa lamang at isang fake news. Noon pa man ay mayroon ng mga ganitong bomb threats na siyang madalas lumabas tuwing may insidente ng pambobomba at ibang kaganapan. Stranded ang ilang pasahero sa ilang pantalan sa Luzon, Visayas at Mindanao, punsod ng epekto ng sama ng panahon. Bahagi ng ulat ang 5,400 pasahero sa Manila North Port Passenger Terminal na nasuspinde ang biyahe patungong Cebu, Butuan, Tagbilaran at Cagayan de Oro. Dahil sa pag-ulan at malakas na alon, kinailangang kanselahin ang biyahe ng mga pasahero para sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang biyahe pandagat suspendido dahil sa sama ng panahon. MMDA inumpisa na ang Ticket or Treat program para sa pulisiya ng EDSA busway. Simbang gabi sa palasyo, bukas para sa publiko. LTO, paiigtingin ang operasyon ng Oplan Pasaway. Bomb threat sa Central Mindanao na kumakalat online na pag-alamang fake news. ITZY, inilabas na ang music video ng kanilang kantang Born to Be. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa nalalapit na Kapaskuhan, isa sa mga programang inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay ang Ticket or Treat para sa mga motoristang sumusuway at sumusunod sa pulisiya ng EDSA bus lane. Kaakibat ng programa ang layuning paigtingin ang operasyon sa pagsuway sa mga violators ng nasabing busway. Sa ilalim ng Ticket or Treat ay tinetiketa na ang mga pasaway na rider habang pamaskong regalo tulad ng grocery packs naman ang ipinamamahagi ng mga enforcers sa mga sumusunod sa pulisiya. Samantala, magpapatuloy ang pag-aala Santa Claus ng mga MMDA enforcers hanggang Biyernes, ika-22 ng Disyembre. Nagbigay ng abiso ang pamahalaan ng lungsod ng Quezon na walang biyahe ang mga Q-City buses sa mga piling araw ngayong darating na Kapaskuhan. Ang schedule ng tigil operasyon ng mga nasabing bus ay simula sa araw ng Sabado, ika-23 hanggang bisperas ng Pasko, ika-24 ng Disyembre. Gayon din sa ika-26 ng Disyembre, araw ng pagkaraan ng Pasko. Samantala, magkakaroon pa rin ng biyahe sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre kung saan kalahating oras ang interval ng bawat bus. Nitong kamakailan lang ay nilabas ng K-pop girl group na ITZY ang kanilang brand new music video na pinamagatang Born to Be. Sa nasabing music video ay pinakita ng mga miyembro ng grupo na sina Yeji, Ryujin, Cheryong at Yuna ang kanilang fierce at confident na personalidad habang ipinapakita ang kanilang mga bagong dance moves, vocal ability at rap portion. Matatandaan ding kamakailan ay bumalik sa bansa ang grupo para sa 2023 Asia Artist Awards kung saan napanalunan nila ang titulong AAA Best Artist Singer kasama ang mga idols na The Boys, Les Seraphim, IVE, Akmu at SB19. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
Sa ulo ng mga balita. Ilang biyahe pandagat suspendido dahil sa sama ng panahon. MMDA inumpisa na ang Ticket or Treat program para sa pulisiya ng EDSA busway. Simbang gabi sa palasyo, bukas para sa publiko. LTO paiigtingin ang operasyon ng Oplan Pasaway. Bomb threat sa Central Mindanao na kumakalat online na pag-alamang fake news. ITZY inilabas na ang music video ng kanilang kantang Born to Be. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.